7 gadfly. 7 taong nagsilbi ako balansag asawa, katulong, at anino sa sarili kong pamamahay. Habang abala ko sa pagpapakulo ng paborito niyang sinigang para sa aming anibersaryo, hindi ko alam na nilalagdaan na pala ni David ang papel na tatapos sa lahat. Ang akala kong haligi ng tahanan, isa palang ahas na handang tumuklaw. Pinalayas ako na parang basahan sa gitna ng ulan, pero hindi nila alam na ang basahan na ito ang may hawak ng susi sa kanilang kaharian. Ito ang simula ng aking pagbangon at ang katapusan ng kanilang huwad na ligaya. Hiwalayan mo na ang probinsyanang yan, David. Sayang lang ang apelyido natin sa kanya. Hindi siya bagay sa mga business dinner, mukha siyang muchacha kahit anong isuot niya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa makapal na pinto ng Nara at sumaksak diretso sa puso ni Elena. Nanigas siya sa kinatatayuan niya sa labas ng home office. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa mainit na tray ng flanlik, ang paboritong panghimagas ng asawa niya na ginugulan niya ng 3 oras para lamang makuha ang perpektong kinis at tamis. Ngayon, ang ika-7 anibersaryo ng kanilang kasal. At suot pa niya ang bestida na niregalo ni David noong nakaraang Pasko. Isang bestidang medyo kupas na ngunit pinakaiingatan niya. Inaasahan ni Elena na ipagtatanggol siya ni David. Inaasahan niyang maririnig ang boses ng lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. But it's not a bad idea. But it's not a problem. Oo na, Ma. Inaayos ko na ang papeles. Sagot ni David sa tunong naiinip. Tila ba ang pinag-uusapan nila ay isang lumang sapatos na kailangang itapon at hindi ang babaeng nagbenta ng lupa ng mga magulang para lang may puhunan siya sa negosyo. Kailangan ko lang makuha ang formula ng bagong serum ngayong gabi. Kapag nasa atin na yon, wala na akong pakinabang sa kanya. Bumigat ang hangin sa paligid ni Elena. Ang amoy ng matamis na asukal at banilya mula sa flanlikay biglang naging nakasusulasok. Ang init ng tray ay hindi na niya maramdaman dahil sa sobrang lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. 7 gadfly. 7 taon ng paggising ng 4:00 ng madaling araw para magtimpla ng kape, 7 taon ng pagtitipid para makabili ng mamahaling follow si David, at 7 taon ng pagtitiis sa mga panghahamak ng biyenan niyang si Doña Matilda. Lahat iyon, balewala. Hindi niya namalayan na bumigay na pala ang kanyang mga nanginginig na kamay. Dumulas ang tray mula sa kanyang pagkakahawak at bumagsak ito sa makintab na sahig na marmol. Ang porselanang lagayan ay nagkapira-piraso at ang matamis na flanlichkay kumalat na parang dugo sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang matinis na senyales na tapos na ang kanyang pagiging martir. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si David. Nakakunot ang noo. Suot ang mamahaling relo na regalo ni Elena noong nakaraang buwan. Sa likod niya ay nakatayo si Doña Matilda. Nakataas ang kilay at may ngisi ng tagumpay sa mga labi. Tingnan mo yan, ani David. Hindi man lang tinulungan si Elena na nakatayo sa gitna ng kalat. Tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon. Sayang ang flanlik. Tumingin si Elena sa mga mata ng asawa. Hinanap niya ang David na dating umiiyak sa balikat niya noong wala pa silang makain. Hinanap niya ang David na nagsabing siya ang swerte ng buhay nito. Pero wala na ang lalaking iyon. Ang kaharap niya ay isang estranghero na nilamon na ng ambisyon at kasakiman. Narinig ko ang lahat. Garalgal ang boses ni Elena, pero pinilit niyang huwag umiyak. Ang formula ba? Yun lang ba ang habol mo sa akin? Tumawa ng mapakla si Doña Matilda. Bakit? May iba ka pa bang maibibigay? Wala kang pera, wala kang koneksyon, at lalong wala kang breeding. Pasalamat ka nga at pinatagal ka pa ng anak ko sa pamamahay na ito. Bumuntong hininga si David at pumasok sandali sa opisina. Paglabas niya, may inabot siyang isang brown envelope kay Elena. Ibinato niya ito sa ibabaw ng kalat sa sahig
malapit sa paanan ng asawa. Tutal narinig mo na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Malamig na sabi ni David, pirmahan mo yan. Divorce papers. At huwag kang mag-alala. May makukuha kang kaunting pera pambasahe pa uwi sa probinsya nyo. Pero ang bahay, ang kotse, at ang kumpanya, sa akin ang mga yan. Yumuko if Elena. Hindi para pulutin ang sobre, kundi para pulutin ang isang maliit na piraso ng basag na porselana. Mahigpit niya itong hinawakan hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kanyang palad. Pero ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa pagkawasak ng kanyang puso. Wala kang makukuhang formula, bulong ni Elena. Sapat lang para marinig ni David. Ano? Nag-angat ng tingin si Elena. Sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanyang mga mata. Sabi ko, wala kang makukuhang formula. Dahil ang alma natural ay hindi lang puro chemical na pinaghahalo sa laboratorio. May puso yun, David. At ang puso, hindi pwedeng nakawin. Namula ang mukha ni David sa equality. Lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo dito bukas. May darating na importanteng bisita. Si Isabel at ang daddy niya. Ayaw kong masira ang deal dahil sa presensya ng isang katulong. Isabel, ang babaeng anak ng may-ari ng mall. Ang babaeng laging ikinukumpara ni Doña Matilda sa kanya. Kaya pala, hindi na nagsalita si Elena. Tumalikod siya at umakyat sa kwarto. Hindi siya nag-impake ng marami. Kinuha lang niya ang kanyang mga lumang damit. Iyong mga damit na suot niya noong bago pa sila yumaman. Iniwan niya ang lahat ng alahas, lahat ng mamahaling bag na binili ni David para lang ipakitang tao sa mga event. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta, nasira na ang gulong, at bago siya lumabas ng kwarto, dinitbit niya ang isang paso ng halamang sampagita na nasa may bintana. Ito ang halamang tanimpa ng nanay niya na dinala niya sa Maynila Balanseg, paalala ng kanyang pinagmulan. Ang halamang ito lang ang tanging buhay na bagay sa bahay na yon na totoo. Pagbaba niya, wala na si David at Doña Matilda sa sala. Rinig niya ang tawanan nila mula sa dining room, tila nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Lumabas si Elena sa malaking gate ng subdivision. Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisama ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Wala siyang dalang payong. Basang-basa ang kanyang manipis na damit at ang maleta ay lalong bumibigat sa bawat hakbang. Naglakad siya hanggang sa makarating sa waiting shed sa labas ng village. Madilim, malamig at mapanglaw. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagpigil sa mga luhang kanina pa gustong kumawala. Yakap-yakap niya ang paso ng sampagita sa kanyang dibdib. Tila ito na lang ang natitirang kakampi niya sa mundo. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na SUV ang humarurot palabas ng village. Kilalang-kilala ni Elena ang kotseng iyon. Siya ang nagtiyagang mag-commute ng 2 taon para lang mahulugan nila ang sasakyang iyon. Dumaan ang sasakyan sa tapat ng waiting shed nang hindi man lang bumabagal. Ang tubig sa kalsada ay tumalsik ng malakas. Binasa ang muka at katawan ni Elena ng maruming tubig baha. Putik at kahihiyan ang bumalot sa kanya. Sa loob ng sasakyan na may tinted na bintana, naaninag niya ang silhouette ng 2 tao. Si David, na nagmamaneho habang tumatawa, at isang babae sa passenger seat na nakasandal sa balikat nito, si Isabel. Hindi huminto ang sasakyan, ni hindi man lang lumingon si David. Para sa kanya, si Elena ay isa na lamang basura sa gilid ng kalsada, isang nakaraan na madaling iwanan. Pinunasan ni Elena ang putik sa kanyang mukha gamit ang basang mangagas. Sa wakas, tumulo na ang kanyang mga luha, humalo sa ulan at putik. Pero sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi balansig isang pagsuko, kundi balansig isang sumpa. Inakala ba nilang sa pagputol nila sa sanga ay mamamatay na ang puno? Hindi ba nila alam na ang sampagita, kapag tinabasan, ay lalong yumayabong at bumabango?
Humugot siya ng malalim na hininga, naamoy ang halimuyak ng basang lupa at ang mahinang amoy ng sampagita sa kanyang yakap. Ang gabing ito ang huling gabi na iiyakan niya ang isang David. Bukas, ang Elena na babangon ay hindi na ang asawang nagpaalipin, kundi ang babaeng maniningil. Ang mahabang biyahe pabalik sa Laguna ay tila isang bangungot na ayaw magwakas. Nakaupo si Elena sa dulo ng isang ordinaryong bus. Ang kanyang basang katawan ay nanginginig sa bawat hampas ng hangin mula sa nakabukas na bintana. Ang ingay ng makina at ang usok ng gasolina ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at natuyong putik. Ngunit wala siyang pakialam sa mga mapanghusgang tingin ng ibang pasahero. Yakap-yakap pa rin niya ang paso ng sampagita sa kanyang kandungan na tila ito ang kanyang sariling anak. Sa bawat pag-ugong ng bus, bumabalik sa kanyang alaala ang mga panahong nilalakbay niya ang daang ito nang may ngiti sa mga labi. Noon, dala niya ang mga inipon niyang pera mula sa pagbebenta ng suman at kakanin para ibigay kay David sa Maynila. Noon, ang bawat kilometro ay puno ng pangarap. Ngayon, ang bawat kilometro ay tila tinik na bumabaon sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya na umuuwi siya balanseg isang talunan. Walang asawa, walang pera, at puno ng kahihiyan. Nakarating siya sa kanilang baryo nang mag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ang pamilyar na amoy ng sinunog na dayami at basang damo ay sumalubong sa kanya. Mula sa malayo, natanaw niya ang kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero, payak, luma, at malayo sa marangyang mansyon na tinitirhan niya sa loob ng 7 taon. Ngunit ito ang tahanan kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa yaman. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Sita, na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Huminto ang mundo ni Elena. Paano niya sasabihin, paano niya aaminin na ang ipinagmamalaki nilang manugang ay tinapon siya na parang basura? Napatigil si Nanay Sita sa pagwawals. Dahan-dahan itong lumingon at nakita ang anak na nakatayo sa may gate. Basang-basa, putikan, at may bitbit na sira-sirang maleta. Walang tanong. Walang sumbat. Binitawan ng matanda ang wali at tumakbo palpit kay Elena. Nang maramdaman ni Elena ang mainit na yakap ng kanyang ina, doon lamang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod silang mag-ina sa lupa. Ang mga luhang kanina pa pinipigil ni Elena sa bus ay bumuhos ng walang humpay. Hinaplos ni Nanay Sita ang kanyang buhok na puno ng alikabok at ang bawat haplos ay tila gamot na humihilom sa sugat ng kanyang pagkatao. Nandito ka na, anak. Tahan na. Nandito na si nanay. Bulong ng matanda. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Sa gitna ng kanyang pagkasira, may isang lugar pa rin pala sa mundo na tatanggap sa kanya ng buong buo. Samantala, sa mansyon sa Maynila, nagsisimula pa lamang ang umaga ni David nang may halong inis. Nakaupo siya sa head of the table, hinihintay ang kanyang kape. Nang inabot ng bagong katulong ang tasa, agad niya itong ibinaba pagkatapos ng isang higop. Ano ba ito? Tubig na may kulay? Sigaw ni David, sabay tulak sa tasa palayo. Ang mainit na kape ay tumapon sa mamahaling table runner. Sabi ko 2 kutsaritang asukal at kalahating cream. Ganun kahirap intindihin yon. Nataranta ang katulong at dalidaling pinunasan ng mesa. Si Doña Matilda naman ay bumaba mula sa hagdan, suot ang kanyang silk na roba, ngunit nakasimangot din. David, patalsikin mo na nga ang katulong na yan. Tignan mo ang mga halaman sa veranda. Tuyot na. At ang agahan ko, bakit tosino? Alam naman niyang bawal sa akin ang maalat. Reklamo ng matanda habang umuupo. Saglit na natahimik si David. Nasanay silang dalawa na paggising nila, ayos na ang lahat. Alam ni Elena ang eksaktong timpla ng kape ni David. Alam ni Elena na oatmeal at prutas ang agahan ni Doña Matilda. Alam ni Elena kung kailan didiligan ang mga orkidya. Ang bahay ay tumatakbo ng maayos.
dahil may isang taong kumikilos ng tahimik sa likod ng mga kurtina. Hayaan mo na, Ma. Maghahanap ako ng agency bukas, sagot ni David. Pilit na iwinawaksi sa isip ang imahe ni Elena. Masyado lang tayong nasanay sa dati. Masasanay din tayo sa bago. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang kakaibang kakulangan, isang puwang na hindi mapupunan ng yaman o ni Isabel. Bumalik ang eksena sa probinsya. Tanghali na nang magising si Elena. Nakahain sa maliit na mesa sa kusina ang pananghalian. Hindi ito steak o pasta. Ito ay simpleng tuyo, kamatis na may bagoong, at mainit na sinangag na bawang. Umupo si Elena kasama ang kanyang tatay Berting at nanay Sita. Tahimik lang ang kanyang ama. Pero panay ang lagay nito ng pinakamalaman na parte ng isda sa plato ni Elena. Sinubuan ni Elena ang unang kutsara ng kanin gamit ang kanyang kamay. Ang alat ng tuyo, ang asim ng kamatis, at ang anghang ng bagoong ay sumabog sa kanyang panlasa. Ito ang lasa ng pagmamahal. Ito ang lasa ng tahanan. Sa mansyon, kumakain siya gamit ang pilak na kubyertos pero hindi siya makalunok dahil sa bigat ng kapaligiran. Said, kahit tuyo lang ang ulam, pakiramdam niya ay siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Napaluha siya habang ngumunguya. Napansin ito ng kanyang ina. Tumayo si Nanay Sita at may kinuha mula sa ilalim ng lumang aparador. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara, luma na at medyo inaanay na ang gilid. Ibinaba ito ng ina sa harap ni Elena. Galing pa ito sa lola mo. Seryosong sabi ni Nanay Sita. Sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa'yo kapag dumating ang panahon na kailangan mong balikan kung sino ka talaga. Sa tingin ko, ngayon na ang panahong iyon. Hinawakan ni Elena ang baul. Ramdam niya ang magaspang na tekstura ng kahoy. Ano ang laman nito? Isang lihim? Isang mana? Bago pa niya mabuksan ang baul, biglang nabasag ang katahimikan ng probinsya. Ang cellphone ko ni Elena na nakapatong sa mesa ay umilaw at tumunog ng malakas. Isang matinis na tunog na tila hudyat ng panganib. Nakarehistro sa screen ang pangalang Hobby na may kasamang litrato ni David na nakangiti. Napatingin ang kanyang mga magulang sa telepono at pagkatapos ay kay Elena. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Elena. Ang kamay niya ay nanginginig habang inaabot ang telepono. Sinagot niya ito, ngunit hindi siya nagsalita. Elena! Ang boses ni David ay umaalingaw-ngaw, puno ng galit at pagmamadali. Wala man lang kumusta o patawad. Saan mo nilagay ang master list ng mga supply sa Laguna? Tinatawagan ko si Mang Tomas pero hindi sumasagot. At yung inventory ng ilang-ilang, bakit wala sa files? Sumagot ka. Ang boses na yon. Ang boses na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya sa kilig. Ngayon ay nagpapasikip ng dibdib niya sa takot. Naramdaman ni Elena ang init ng tingin ng kanyang ama at ina. Naghihintay kung bibigay ba ulit siya sa dikta ng asawa. Tumingin si Elena sa lumang baul sa kanyang harapan, tapos sa paso ng sampagita sa bintana, at huli sa screen ng telepono kung saan ang pangalang Hobby ay tila isang malaking kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang daliri ay nanginginig na lumapit sa pulang button ng telepono. Pinatigil ni Elena ang ingay. Sa isang pindot ng kanyang nanginginig na daliri sa pulang button, naputol ang tawag ni David. Tumahimik ang kusina at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihang humindi. Hindi na siya ang asawang laging nakaabang sa tawag. Hindi na siya ang empleyadong takot mapagalitan ng boss. Siya na lang ulit si Elena, ang anak ni na Berting at Sita. Binaling niya ang tingin sa lumang baul na ibinigay ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel at tuyong dahon ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na kwaderno na sulat kamay ng kanyang lola. Ito ang orihinal na aklat ng mga sikreto, kung paano pinaghahalo
ang langis ng niyog at katas ng sampagita para maging gamot sa sugat at pampakinis ng balat. Ito ang tunay na kayamanan na pilit inaangkin ni David. Ang kaluluwa ng kumpanyang Alma na ngayon ay wala ng laman. Kinuha ni Elena ang kwaderno at lumabas sa likod bahay. Ang hangin ng probinsya ay sariwa, humahaplos sa kanyang pisngi na tila tinatangay ang bigat ng Maynila. Ang malawak na taniman ng sampagita ng kanilang pamilya ay nasa harap niya. Bagaman medyo napabayaan na ito dahil tumanda na ang kanyang mga magulang. Ang mga damo ay matataas at ang ilang mga puno ay nangangailangan ng tabas. Habang hinahaplos ni Elena ang isang tuyong sanga, may narinig siyang kaluskos mula sa bakod. Akala ko, hindi ka na babalik. Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon if Elena. Sa may gate na gawa sa kawayan, nakatayo ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt na may mantsa ng lupa at kupas na maong. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, tanda ng madalas na pagbibilad sa bukid. Ngunit ang kanyang mga mata ay may talino at lalim na hindi maitatago. Yes, Gabriel, ang kababata niya. Ang lalaking laging nagtatanggol sa kanya noong tinutukso siyang amoy lupa ng mga kaklase nila. Balita niya ay isa na itong magaling na abogado na tumutulong sa mga magsasaka laban sa land grabbing, pero heto siya ngayon, mukhang ordinaryong magbubukid. Gab? Gulat na tanong ni Elena. Ngumiti si Gabriel. At sa ngiting iyon, parang bumalik ang lahat ng masasayang alaala ng kanilang kabataan. Ako nga. Nabalitaan ko kay Nanay Sita na dumating ka kagabi. Napadaan lang ako para tignan kung kailangan nyo ng tulong sa bubong. May bagyong parating at alam kong sira ang yero sa kusina nyo. Hindi nagtanong si Gabriel kung bakit siya umuwi. Hindi siya nagtanong kung nasaan si David o kung bakit namamaga ang mga mata ni Elena. Sapat na ang presensya nito para iparamdam na ligtas siya. Iba ito sa mga tingin ni David na laging may hinihingi o may hinahanap na mali. Ang tingin ni Gabriel ay punong-puno ng pagtanggap. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-aayos dito. Aminin ni Elena habang pinipigilan ang muling pagluha. Huwag mong isipin ang buong hagdan, Elena. Isipin mo lang ang unang hakbang. Sagot ni Gabriel habang kinukuha ang kanyang toolbox mula sa tricycle na nakaparada sa labas. Ako na ang bahala sa bubong. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Samantala, sa opisina ng Alma Natural sa Makati, ang sitwasyon ay kabaligtaran ng kapayapaan sa Laguna. Nagkakagulo ang mga empleyado. Ang mga telepono ay walang tigil sa pag-iingay. Si David ay nakaupo sa kanyang swivel flash, hilot ang sentido, habang si Isabel ay nakaupo sa kanyang mesa, prenteng naglalagay ng lipstick. Sir David, nag-pull out po ang suppliant natin mula sa Quezon. Sabi nila, loyal sila sa pamilya ni Ma'am Elena. Wala tayong main ingredient para sa launching sa Biyernes. Sigaw ng production manager na halos maiyak sa taranta. Bumuntong hininga si David. Wisit! Akala ko ba madaling palitan ng mga magsasakang yan? Pera lang ang katapat nila, di ba? Hayaan mo na yan, babe. Sang ni Isabel habang tinitignan ang sarili sa salamin. Bakit ba tayo nagpapakahirap sa mga organic na yan? Ang daming chemical suppliers sa China, mas mura, mas mabilis, at pareho lang naman ang amoy. Lagyan mo lang ng scent ng jasmine, hindi naman nila malalaman ang difference. Nag-alinlangan if David. Alam niyang ang core value ng kumpanya ay pure organic. Iyon ang dahilan kung bakit sila sumikat. Iyon ang prineserba ni Elena sa loob ng 7 taon. Pero ngayon, desperado na siya. Kailangan niyang patunayan kay Doña Matilda at sa daddy ni Isabel na kaya niyang patakbuhin ang kumpanya nang wala si Elena. Sige, desisyon ni David. Isang desisyong dikta ng pride at hindi ng utak. Orderin niyo ang synthetic mixture, basta siguraduhin niyong mabango at maganda ang packaging. Ang mahalaga,
maituloy ang launching. Elena thinks she's indispensable? Pues, ipapakita ko sa kanya. Bumalik ang eksena sa Laguna, hapon na. Naririnig ni Elena ang tunog ng pagmamartilyo ni Gabriel sa bubong. Isang maindayog na tunog na nagpapahiwatig ng pag-aayos. Nasa kusina siya, naglulutong ginataang bilo-bilo para sa merienda. Ang amoy ng gata at langka ay pumuno sa maliit na bahay, tinatalo ang amoy ng luma. Bumaba si Gabriel, pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Inabutan siya ni Elena ng isang mangkok at baso ng malamig na tubig. "Salamat," sabi ni Gabriel. Tinanggap ang mangkok. Nagtama ang kanilang mga daliri at naramdaman ni Elena ang gaspan ng mga palad ni Gabriel. Mga palad na sanay sa trabaho, hindi tulad ng makinis at manikyuradong kamay ni David. Naupo sila sa bangko sa ilalim ng puno ng mangga. "Alam mo, El," basag ni Gabriel sa katahimikan habang nakatingin sa hardin. "Ang sampagita, kapag pinilit mong ilagay sa paso at ikulong sa air-conditioned na kwarto, namamatay iyan. Kailangan niya ng araw, ng ulan, at ng lupa." Doon siya bumabango. Tumingin siya ng diretso kay Elena. "Huwag kang manghinayang na nawala ka sa air-conditioned na bahay na yon. Baka kaya ka andito para mamukadkad ka ulit." Natigilan if Elena. Ang mga salitang yon ay tumimo sa kanyang puso. Hindi pambobola, kundi katotohanan. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, sa likod ng malalagong talahib, may isang lalaking naka-hoodie ang kumukuha ng litrato gamit ang cellphone. Ang lens ng camera ay nakatutok sa magkadikit na balikat nina Elena at Gabriel. Ipinadala agad nito ang litrato kay Doña Matilda na may caption, "May iba na agad. Ito ang pwede nating gamitin sa annulment." Lumipas ang ilang araw. Dumating ang araw ng Biyernes, ang araw na hinihintay ng buong Maynila, ang grand launch ng bagong Alma Miracle Serum. Nasa bahay lang si Elena, nanonood ng live stream sa kanyang lumang tablet. Gusto niyang makita kung paano siya pinalitan. Sa screen, makikita ang marangyang stage. Nandoon si David, nakatoksido, and si Isabel na kumikinang sa diamonds. Ipinakilala nila ang sikat na influence na si Miss Glenda na may milyong followers para subukan ang produkto live. "Hello mga ka-beautiful." Tilinor Miss Glenda her camera. "Ngayon, susubukan natin ang bagong serum ni David. Sabi nila, ito daw ang secret to eternal youth." Binuksan ng influence ang box. Naglagay siya ng maraming patak sa kanyang pisngi at noo. Nakangiti pa siya habang minamasahe ito sa mukha. Si Elena, na nanonood mula sa probinsya, ay napakunot ang noo. "Masyadong malapot," bulong niya sa sarili. "At bakit kulay pink? Ang natural na extract ay dapat clear." Sa live stream, biglang nagbago ang reaksyon ni Miss Glenda. Mula sa ngiti, naging pagtataka. Tapos, naging takot. "Wait, bakit parang mainit?" sabi ni Miss Glenda, habang kinakamot ang pisngi. Ang hapdi, aray. "Bakit ganito?" Sa loob ng ilang segundo, ang maputing balat ng influence ay nagsimulang mamulan ng matindi, tila binuhusan ng kumukulong tubig. "Ang sakit. Tulungan niyo ako. Nasusunog ang mukha ko." Tilin ni Miss Glenda on air. Nagkagulo his internship. Sinubukan ni David na agawin ang camera pero huli na. Ang live comments ay bumaha ng galit at takot. Ang sigaw ng influence ay umalingaw-ngaw hindi lang sa event hall, kundi sa bawat cellphone na nanonood. Pinatay ni Elena ang tablet. Tahimik ang paligid sa Laguna. Tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Sa Maynila, nagsisimula na ang bagyo. At sa unang pagkakataon, hindi si Elena ang mababasa ng ulan. Ang opisina ng Alma Natural ay tila binagsakan ng bomba. Kung gaano katahimik ang buhay ni Elena sa probinsya, ganoon naman kaingay at kagulo ang mundo ni David sa Makati. Ang mga telepono sa bawat mesa ay walang tigil sa pag-iilaw at pagtunog.
Tila mga sirena ng ambulansya na nagpapahiwatig ng isang malaking sakuna. Sa loob ng conference room, ang mga graph sa projector screen ay puro pababa. Kulay pula na parang dugong tumutulo. Ang presyo ng stock ng kumpanya ay bumagsak sa pinakamababang antas nito sa kasaysayan matapos ang viral video ni Miss Glenda. Ang mukha ng influencer na sunog at namumula ay nasa bawat newsfeed kasama ang hashtag na #AlmaFakeNatural. Sinong tanga ang nag-utos na gumamit ng synthetic jasmine oil? Sigaw ni Doña Matilda na halos mapatid ang litid sa leeg. Hinampas niya ang mahabang mesa. Ang kanyang mga singsing na brilyante ay kumalansing sa salamin. Napayuko ang production manager. Nanginginig ang mga labi. Ma'am, si Sir David po ang pumirma sa purchase order mula sa China. Lumingon si Doña Matilda sa kanyang anak. Si David ay nakatulala sa bintana. Pinapanood ang ulan na humahampas sa salamin. Ang kanyang mamahaling follows ay gusot na at ang kanyang buhok ay magulo. Malayo sa imahe ng perfect CEO na binuo ni Elena para sa kanya. David, magsalita ka! Bulyaw ng ina. Humarap si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at equality. Ginawa ko lang ang kailangan, ma. Kung hindi umalis si Elena at dinala ang contacts niya, hindi tayo aabot sa ganito. Sa halip na akuin ang pagkakamali, mas madaling isisi sa iba. Kinuha ni David ang kanyang cellphone at muling tinawagan ang numero ni Mang Tomas, ang pinagkakatiwalaang supply ng ilang-ilang. Sumagot ang matanda sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Mang Tomas, doblehin ko ang bayad. Triplehin ko. Desperadong alok ni David. Magpadala kayo ng truck ng bulaklak ngayon din. Kailangan ko ng tunay na extract para mahabol ang damage control. May sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang matanda. Pasensya na, Sir David. Ang mga bulaklak namin ay hindi nabibili ng pera. Ang katapatan namin ay kay Berting at sa anak niyang si Elena. Hindi kami nagbebentang dangal sa mga taong walang utang na loob. Naputol ang linya. Napamura si David at ibinato ang cellphone sa pader. Ang mamahaling gadget ay nagkabasag-basag katulad ng kanyang ego. Samantala, sa isang maliit na palengke sa Laguna, ibang klase ng ingay ang naririnig. Hindi sigawan o sisi, kundi tawanan at kwentuhan. Nakapwesto si Elena sa isang maliit na mesa na gawa sa kawayan. Sa harap niya ay mga bareta ng sabon na binalot sa dahon ng saging at tinalian ng abaka. Walang makintab na plastik, walang sikat na endorser. Ang tanging puhunan niya ay ang alma, ang kaluluwa ng produkto. Subukan niyo po, nanay, alok ni Elena sa isang matandang ali na may gaspang na mga kamay. Gawa po ito sa purong gata at katas ng sampagita. Mainam po ito sa mga sugat at katikati. Kinuha ng ali ang sabon, inamoy ito at napangiti. Ang bango, ineng. Amoy probinsya, hindi masakit sa ilong. Bumili ang ali ng 3 piraso. Sumunod ang isang dalaga, tapos ang isang nanay na may bitbit na sanggol. Sa loob lang ng 2 oras, ubos na ang tinda ni Elena. Ang kinita niya ay barya-barya lang kumpara sa milyon-milyong nawala kay David. Pero ang bawat pisong hawak niya ay may bigat ng dignidad. Nang gabing iyon, umuwi si David sa kanyang malaking bahay. Madilim ang paligid, walang ilaw sa porch, walang tsinelas na naghihintay sa pinto. Pagpasok niya, ang katahimikan ay nakabibingi. Dumiretso siya sa kusina, umaasang may mainit na sabaw. Pero ang mesa ay malinis at walang laman. Binuksan niya ang ref. Puro takeout boxes ng pizza at burger na panis na. Nakaramdam siya ng matinding gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa pag-aaruga. Naalala niya ang sinigang na hipon ni Elena. Maasim, mainit, saktong-sakto ang timpla na humahaplos sa kanyang pagod na katawan pagkatapos ng trabaho. Sinubukan niyang magluto. Nagpakulo siya ng tubig. Naglagay ng instant sinigang mix. Pero habang hinihintay niya itong kumulo, tumawag ang bangko tungkol sa kanyang loan. Sa sobrang stress,
Nakalimutan niya ang niluluto. Umalingasaw ang amoy ng sunog. Ang tubig ay natuyo at ang hipon ay naging uling. Napaupo si David sa hignang kusina, sa harap ng umuusok na kaldero. Ang usok ay nagpaiyak sa kanya. Gusto niyang isipin na dahil lang ito sa usok, pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang naiiyak siya dahil napagtanto niyang ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay isa na lamang gusaling gawa sa semento. It's easy to know if Isabel can call her on the phone. Ang boses nito ay mahina. Parang bumubulong. Oo nga, attorney. I want to clarify my assets, sabi ni Isabel. Bago pa mag-file ng bankruptcy ang Alma Natural, gusto kong siguraduhin na hindi damay ang investments ko. Yes, he's failing. I need an exit plan. Tumayo si David. Ang lungkot ay napalitan ng puot. Ang babaeng ipinalit niya kay Elena ay handa siyang iwan sa unang senyales ng paglubog ng barko. Pero sa halip na magalit kay Isabel o sa sarili, ibinaling niya ang lahat ng sisi kay Elena. Kung hindi umalis si Elena, hindi ito mangyayari. Kung ibinigay ni Elena ang formula, mayaman pa rin siya. Si Elena ang may kasalanan. Si Elena ang sumira sa buhay niya. Kinuha ni David ang susi ng kanyang natitirang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa equality. Hindi pagsisisi ang nagtutulak sa kanya, kundi ang pagnanais na manisi at manira. Sa Laguna, payapa ang gabi. Nakaupo si Elena at Gabriel sa balcony. Umiinom ng salabat habang pinagmamasdan ng buwan. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap ni Elena na palakihin ang negosyo ng sabon. Naniniwala ako sa iyo, El. Sabi ni Gabriel, ang boses ay malambing at totoo. Dahil ang produkto mo ay totoo, at ang totoo ay laging nagwawagi. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga aso sa kapitbahayan ay nagtahulan ng sabay-sabay, isang babala na may hindi inaasahang panauhin. Isang pares ng matatalim na ilaw ng sasakyan ang humawi sa dilim ng barangay. Ang makina ng kotse ay umugong ng malakas, bumasag sa katahimikan ng gabi. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng gate ni na Elena. Bumukas ang pinto ng driver's seat ng padabog. Bumaba si David. Suot pa rin ang gusot na suit. Ang muka ay namumula sa alak at equality. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Tumayo si Elena. Naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tumayo rin si Gabriel at humakbang ng bahagya sa harap ni Elena, handang sumalo sa anumang bagyo na dala ng lalaking ito. Elena! Sigaw ni David. Ang boses ay puno ng lason. Lumabas ka dyan. Akala mo ba matatakasan mo ako? Matapos mong sirain ang kumpanya ko, magbabayad ka. Hindi siya narito para humingi ng tawad. Narito siya para maningil ng utang na hindi naman sa kanya. Ang katahimikan ng gabi sa Laguna ay binasag ng isang marahas na sigaw. Si David, na amoy alak at pawis, ay pumasok sa bakuran ni na Elena nang walang pasintabi. Ang kanyang mamahaling shoes na balat ay lumubog sa putikan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nakikita ng kanyang namumulang mga mata ay si Elena, ang babaeng sinisisi niya sa pagguho ng kanyang imperyo. Elena! Bulyaw muli ni David, ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok sa equality. Lumabas ka dyan! Akala mo ba matatakasan mo ako matapos mong sirain ang kumpanya ko? Magbabayad ka. Napatayo ang mga magulang ni Elena. Si Tatay Berting ay akmang kukuha ng itak sa dingding, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Nanay Sita. Ang takot ay bakas sa mukha ng matandang babae, hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Ngunit si Elena, sa halip na magtago sa likod ng kanyang mga magulang tulad ng dati, ay humakbang pasulong. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang pamilyar na takot na dulot ng 7 taong pambubuli ni David. Pero nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Gabriel na dumampi sa kanyang likod, isang haplos ng suporta at hindi pagpigil, humugot siya ng lakas.
Bumaba si Elena sa hagdan ng kawayan, sinalubong ang asawa sa gitna ng bakuran. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni David noon. Wala akong sinira, David. Mahinahon ngunit matigas na sagot ni Elena. Ikaw ang sumira sa lahat. Sinira mo ang tiwala ko, ang pamilya natin, at ang pangalan ng Alma Natural. Tumawa ng mapakla si David, isang tawang puno ng panghahamak. Huwag kang magmalinis. Ikaw ang nag-utos kay Mang Tomas na huwag akong suplayan. Ikaw ang nagtago ng formula. Magnanakaw ka. Akmang susugurin ni David si Elena. Itinaas niya ang kanyang kamay. Handang, kung hindi man manakit ay manakot. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang kamay, isang matatag na braso ang humarang sa kanya. Yes, Gabriel. Hindi gumamit ng dahas si Gabriel. Hinawakan lamang niya ang pulsuhan ni David ng mahigpit, sapat para mapatigil ito, at ibinaba ng dahan-dahan. Ang tindig ni Gabriel ay kalmado, parang isang matandang puno ng nara na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Bitawan mo ako, sigaw ni David, pilit na kumakawala. Sino ka ba? Isang hamak na magsasaka? Tinitigan siya ni Gabriel ng diretso sa mata. Attorney Gabriel Montecillo, pagpapakilala niya sa baritonong boses. At ang ginagawa mo ngayon ay trespassing, grave scandal, at attempted physical injury. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis o aalis ka ng kusa bago pa masira ang natitira mong reputasyon? Natigilan if David, attorney, ang lalaking nakatsinelas at kupas na maong ay isang abogado? Tumingin siya kay Elena at nakita niya ang paghanga sa mga mata nito habang nakatingin kay Gabriel. Isang tingin na kailanman ay hindi ibinigay ni Elena sa kanya. Ang selos at insecurity ay gumapang sa dibdib ni David. Pakiramdam niya ay lumiit siya bigla. Inayos niya ang kanyang gusot na kwelyo. Pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang dignidad. Hindi pa tayo tapos, Elena. Banta ni David habang umaatras. Mabubulok ka sa kulungan kapag napatunayan kong ninakaw mo ang trade secrets ng kumpanya. Habang tumatalikod, nahagip ng mata ni David ang isang bagay sa mesa sa balcony. Ang lumang kwaderno na nakabukas. Ang mga pahina nito ay puno ng sulat kamay, mga sukat, mga sangkap, mga proseso. Ang formula. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung hindi niya makuha ang formula, sisiguraduhin niyang wala ring ibang makikinabang dito. Sumakay si David sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Nag-iiwan ng makapal na usok at alikabok sa hangin. Nakahinga ng maluwag si Elena. Napaupo siya sa bangko, nanginginig ang mga kamay. Agad siyang dinaluhan ni Gabriel at inabutan ng tubig. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel. Tumango si Elena, bagaman may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Huwag mong isipin, yon. Ang mahalaga, ligtas ka. Sagot ni Gabriel. Ang gabi ay bumalik sa katahimikan. Inakala nilang tapos na ang gulo. Nagpasya silang matulog na. Iniisip na ang banta ni David ay hanggang salita lamang. Ngunit hating gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong baryo, isang anino ang gumapang sa likod ng bahay ni na Elena. Hindi ito si David, kundi isang bayarang tauhan na sumusunod sa utos ng isang desperadong tao. May hawak itong galon ng gasolina. Dahan-dahan niyang binuhusan ang maliit na kamalig kung saan nakatago ang mga inaning sampagita at ilang-ilang, pati na rin ang mga unang batch ng sabon na gawa ni Elena. Ito ang puhunan ng kanyang bagong simula. Isang kiss-kiss ng posporo. Isang maliit na titig ng apoy. Sa loob ng ilang segundo, ang maliit na titig ay naging dambuhalang halimaw. Ang tuyong kahoy at mga dahon ay mabilis na nilamon ng apoy. Ang kulay kahel na liwanag ay tumanglaw sa madilim na gabi. Kasunod ang makapal at itim na usok na umaalingasaw sa amoy ng nasusunog na bulaklak at pangarap.
Nagising if Elena sa init. Hindi init ng araw, kundi init na nakapapaso. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niya ang liwanag na sumasayaw sa kanyang bintana. Bumangon siya at tumakbo palabas. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kamalig ay nilalamon na ng apoy. Ang bawat dila ng apoy ay tila tumatawa. Tinutupok ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mga sabon, ang mga bulaklak, sigaw ni Elena, akmang susugod sa apoy para iligtas ang kahit ano. Elena, huwag! Sigaw ni Gabriel na kakarating lang mula sa kabilang bahay. Hinawakan niya si Elena sa baywang para pigilan ito. Wala silang nagawa, kundi panoorin ang pagguho ng kanilang pinaghirapan. Ang tunog ng lumalagutok na kahoy at ang pagbagsak ng bubong ay tila tunog ng puso ni Elena na muling nadudurog. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa purong kasamaan. Sa di kalayuan, ang usok ay pumailan lang sa langit. Dala ang mensahe ng digmaan. Ito na ang hudyat. Hindi na ito simpleng hiwalayan. Ito ay isa ng laban para sa kaluluwa at katarungan. Ang amoy ng sunog na kahoy at sampagita ay nanuot sa bawat hibla ng damit ni Elena. Nakaupo siya sa isang pirasong kahoy na hindi natupok ng apoy. Nakatulala sa itim na kalansay ng kamalig na dati ay puno ng kanyang pangarap. Ang usok ay manipis na lang, na pumapailan lang sa hangin. Tila huling hininga ng mga namatay na bulaklak. Mag-uumaga na. Ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa itim patungong abo, kakulay ng kanyang nararamdaman. Wala nang natira. Ang mga pinatuyong talulot ng sampagita na inipon ng kanyang ina sa loob ng isang buwan, ang mga unang batsyang sabon na pinagpuyatan niyang hulmahin, pati na ang ilang kagamitan sa paggawa ng langis, lahat ay naging abo. Pakiramdam ni Elena, siya ang sinunog. Ang init ng apoy kanina ay nananatili sa kanyang balat, pero ang loob niya ay nagyayelo sa takot at kawalan ng pag-asa. Ito ba ang parusa sa kanya sa pagsuway kay David? Ito ba ang kabayaran ng paghangad niya ng sariling kaligayahan? Anak, narinig niya ang boses ng kanyang tatay Berting. Lumingon if Elena. Ang kanyang ama ay may dalang mainit na kape. Ang mga mata nito ay mapunggay sa puyat, pero puno ng tapang. Uminom ka muna, hindi matutunaw ng titig mo ang abo. Kinuha ni Elena ang tasa. Ang init nito ay gumising sa kanyang manhid na mga daliri. Tay, paano na tayo? Ubos na ang puhunan. Wala na akong maibibigay sa mga suki sa palengke. Bago pa makasagot ang kanyang ama, narinig nila ang ingay ng mga tricycle at yabag ng mga paa. Mula sa gate, pumasok ang mga kapitbahay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos ang buong baryo. Nangunguna si Mang Tomas, ang pinakamatandang magsasaka ng ilang-ilang. Sa likod niya ay mga kababaihan na may dalang mga basket at mga kalalakihan na may pasan na kawayan at yero. Natigilan if Elena. Anong ginagawa niyo dito? Lumapit si Mang Tomas at inilapag ang isang basket na puno ng sariwang bulaklak ng ilang-ilang sa paanan ni Elena. Nabalitaan namin ang nangyari. Sinunog nila ang bodega mo, pero hindi nila kayang sunugin ang bayanihan dito sa Laguna. May dala kaming dagdag na bibingka at kape para sa almusal, sabi naman ni Aling Nena, ang leader ng mga kababaihan. At heto, mga pinatuyong dahon ng pandan. Pwede mong gamitin to habang naghihintay ka ng bagong aninang sampagwita. Isa-isang lumapit ang mga tao. Nagbigay sila hindi ng pera, kundi ng kung anong meron sila. Isang sakong uling, ilang pirasong kahoy, mga lumang drum para pag-imbakan ng tubig. Ang iba ay nagsimula ng maglinis ng mga kalat. Ang iba ay nagtatabas ng mga nasunog na poste. Napaluha if Elena. Sa Maynila, kapag bumagsak ka, tatapakan ka pa pababa. Say, kapag nadapa ka may kamay na hahatak sa'yo patayo. Ito ang yaman na hindi kayang bilhin ni David. Ang gutang na loob at malasakit ng kapwa. Sa gitna ng kaguluhan ng pagtutulungan,
Lumapit si Gabriel kay Elena. May dala itong palanggana na may malinis na tubig at isang puting tuwalya. Tahimik na lumuhod si Gabriel sa harap ni Elena. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga na nangingitim sa uling at abo. Gab, madumi. Tangkang bawiin ni Elena ang kanyang kamay, nahihiya sa itsura niya. Hayaan mo ako. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang boses ay parang haplos. Dahan-dahang inilubog ni Gabriel ang mga kamay ni Elena sa tubig. Ramdam ni Elena ang lamig ng tubig na humahaplos sa kanyang nagiinit na balat. Kumuha si Gabriel ng kapirasong sabon, iyong sabon na gawa mismo ni Elena na nakaligtas sa sunog, at pinabula ito. Kinusot ni Gabriel ang bawat daliri ni Elena nang may pag-iingat. Tila ba ang mga kamay na yon ay gawa sa porselana at hindi sa laman at dugo. Tinanggal niya ang itim na abo sa ilalim ng mga kuko. Hinugasan ang mga galos sa palad. Nakatingin lang si Elena sa kanya. Sa bawat haplos ni Gabriel, pakiramdam niya ay hindi lang dumi ang naaalis, kundi pati na rin ang bigat ng nakaraan. Ang hapdi ng mga salita ni David, ang pait ng pagtataksil, lahat ay dahan-dahang naaalis kasama ng bula. Ang abo ay pataba sa lupa, Elena, sabi ni Gabriel habang pinupunasan ang kamay ni Elena gamit ang malambot na tuwalya. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Mas maganda ang tutubong bulaklak pagkatapos ng sunog. Maniwala ka. Isang golden moment ang namuo sa pagitan nila. Walang halikan, walang yakap na mahigpit. Pero sa simpleng paghuhugas ng kamay, naramdaman ni Elena na siya ay nililinis at minamahal ng totoo. Maya-maya, lumapit ang isang pulis baryo na kasama sa nag-iimbestiga. Attorney, tawag nito kay Gabriel, sabay abot ng isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik. Nakuha namin ito sa likod ng nasunog na kamalig. Mukhang nahulog ng sumunog. Kinuha ni Gabriel ang plastik. Sa loob, may isang mamahaling lighter. Kulay ginto ito at may nakaukit na inisyal, DM. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. David Monteverde. Kilalang-kilala niya ang lighter na yon. Regalo niya yon kay David noong nakaraang Pasko. Hindi si David ang mismong nagsindi dahil duwag ito para dumihan ang sariling kamay. Pero malinaw na ipinahiram o ibinigay niya ito sa inutusan niya balanseg susi ng pagsisimula ng apoy. Ebidensya ito, mariing sabi ni Gabriel. Ang kanyang panga ay umigting sa equality. Pwede natin siyang kasuhan ng arson. Umiling si Elena. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na equality. Hindi lang kulong ang gusto ko, Gab. Gusto kong maramdaman niya ang mawalan ng lahat. Gusto kong maramdaman niya ang maging abo. Tumayo, if Elena. Ang kanyang malinis na mga kamay ay ikinuyom niya. Handa na siyang lumaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang Department of Trade and Industry. Gusto niyang siguraduhin na ang pangalang ina, ang ipapalit niya sa alma, ay rehistrado sa kanya. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Nag-dial siya at nakausap ang isang ahente. Good morning, Ma'am Elena. Regarding your application for the brand name, Ina Sampaguita. Sagot ng nasa kabilang linya. Yes, kailan ko po makukuha ang certificate? Tanong ni Elena na may halong pag-asa. Tumahimik saglit sa kabilang linya. I'm sorry, ma'am, pero na-reject po ang application nyo kaninang umaga lang. Kumabog ang dibdib ni Elena. Bakit, Akit? Wala naman pong ibang gumagamit niyan. Meron na po, ma'am. Ang pangalang Ina, Sampaguita Secrets, at pati ang Laguna Essence ay kakarehistro lang po kaninang alas 8 ng umaga under Alma Natural Corporation. Nabitawan ni Elena on cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tumitingin kay Gabriel. Hindi lang sinunog ni David ang kanyang nakaraan. Gusto rin nitong nakawin ang kanyang hinaharap. Inunahan siya nito sa pagpaparehistro ng lahat ng posibleng pangalan na may kaugnayan sa kanya. Gusto ni David na mawalan siya ng identidad. Gusto ni David na maging multo na lang siya. Pero nagkamali si David.
Hindi siya multo. Siya ang apoy na hindi mamamatay. Sa halip na manghina sa balitang inunahan siya ni David sa pagpaparehistro ng mga pangalan, nakaramdam si Elena ng isang kakaibang uri ng linaw. Para bang ang apoy na tumupok sa kanyang kamalig ay siya ring tumupok sa kanyang takot. Naintindihan niya ngayon ang laro ni David. Gusto nitong burahin ang pag-iral ni Elena sa mundo ng negosyo. Pero nakalimutan ni David ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo pwedeng angkinin ang araw at hindi mo pwedeng pigilan ang pagsibol ng binhi. Hayaan mo na ang mga pangalang yon, Gab. Sabi ni Elena, ibinaba ang telepono ng may determinasyon. Sa kanya na ang mga salita. Sa atin ang kwento. Nagdesisyon si Elena na huwag nang gumamit ng mga fancy na pangalan. Sa tulong ni Gabriel, inayos nila ang isang simpleng mesa sa harap ng nasunog na bodega. Walang ring light, walang makeup artist, at walang script. Ang background nila ay ang itim na kalansay ng natupok na istruktura. Isang simbolo ng katotohanan na hindi kayang takpan ng anumang filter. Inilabas ni Elena ang kanyang lumang cellphone at sinimulan ang Facebook Live. Sa unang ilang minuto, kakaunti lang ang nanonood. Karamihan ay mga kapitbahay at ilang kaibigan. Pero nang magsimulang magsalita si Elena, hindi balansag isang CEO, kundi balansag isang babaeng nasaktan at bumabangon. Nagsimulang dumami ang viewers. Magandang umaga po. Panimula ni Elena. Ang boses ay nanginginig ng bahagya, pero puno ng sinseridad. Ako po si Elena. Hindi ko na po sasabihin ang apelyido ko dahil kinuha na nila yun sa akin. Ang nakikita niyo po sa likod ko ay ang abo ng aking pangarap na sinunog ng mga taong gustong pumigil sa akin. Ipinakita niya ang isang piraso ng sabon na nakaligtas sa sunog. Medyo nangingitim ang gilid, pero buo pa rin. Ito po ang sinag. Hindi ito gawa sa mamahaling makina. Gawa ito ng mga kamay ng nanay ko, ng mga kapitbahay ko, at ng pagmamahal ng Laguna. Wala po kaming magandang pangalan dahil inangkin na nila lahat. Pero meron kaming kwento, at ang kwento ng sinag ay kwento nating lahat na nadapa, nasaktan, pero piniling bumangon. Ang live stream ay kumalat ng parang apoy, pero sa pagkakataong ito, apoy ito ng pag-asa. Ang mga comments ay bumaha ng suporta. Ang mga kababaihan na nakaranas ng betrayal, mga single moms, at mga ordinaryong Pilipino ay nakarelate sa kanyang tapang. Sa loob lang ng 2 oras, ang inbox ni Elena ay puno ng orders, hindi dahil sa brand, kundi dahil sa tiwala. Habang nagdiriwang ang Laguna, ang mansyon ni David sa Maynila ay binabalot ng kadiliman. Si Isabel ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga Louis Vuitton na maleta. Ang kwarto ay magulo, puno ng mga damit na nakakalat sa kama. Si David ay nakatayo sa pintuan, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang mga mata ay nanlilisik sa equality at kalasingan. Aalis ka na lang basta? Sumbat nor David. Matapos kitang bigyan ng posisyon sa kumpanya, matapos kong iwan ang asawa ko para sa'yo. Tumigil si Isabel sa pagtutupi at hinarap si David ng may malamig na tingin. David, gumising ka nga. Iniwan mo si Elena hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ego mo. At tungkol sa kumpanya, anong kumpanya? Yung almana puro refund ang hinihingi ng mga customer? Yung stock na mas mababa pa sa presyo ng fishball? Aanhin ko ang apelyido mo kung sira na ang bangko mo. Isinara ni Isabel ang maleta ng padabog. Isang tunog na parang sampal sa mukha ni David. Good luck sa mga utang mo, David. Hahanap ako ng lalaking kayang protektahan ang assets ko, hindi yung hihilahin ako pababa. Umalis si Isabel nang hindi man lang lumilingon. Naiwan si David sa malaking bahay, kasama ang kanyang alak at ang kanyang ina na si Doña Matilda na walang tigil sa pagmumura sa taas dahil sa mga tawag ng mga galit na investors. Bumalik ang eksena sa Laguna, gabi na. Pero buhay na buhay pa rin ang ilaw sa bahay ni na Elena. Nasa sala sina Elena at Gabriel
Nakaupo sa sahig na may banig, napapaligiran ng mga kahon at bubble wrap. Tinutulungan ni Gabriel si Elena na mag-pack ng mga orders ng sinag. Ang abogado na sanay humawak ng mga papeles sa korte ay ngayon ay maingat na nagbabalot ng sabon at essential oils. Pagod na sila pareho. May mantsa ng tinta ang pisngi ni Elena at ang buhok ni Gabriel ay magulo na. Ang dami nito, Gab, sabi ni Elena habang naglalagay ng shipping label. Baka abutin tayo ng umaga. Umuwi ka na. Nakakahiya naman sa'yo. Ngumiti si Gabriel, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Mas gusto ko dito. At saka, sino ang magbubuhat ng mga kahon na tubukas? Si Tatay Berting. Rayuma na ang aabutin noon. Natawa if Elena. Sa gitna ng tawanan, sabay nilang inabot ang rolyo ng packaging tape. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Elena ang kuryente na dumaloy mula sa daliri ni Gabriel patungo sa kanyang puso. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng bumbilya, nakita ni Elena ang pagod sa mga mata ni Gabriel. Pero higit doon, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita kay David, respeto at paghanga. Dahan-dahang inalis ni Gabriel ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mata ni Elena at inilagay ito sa likod ng tenga ng dalaga. Ang kanyang daliri ay nanatili ng ilang sandali sa pisngi ni Elena. Alam mo, El, bulong ni Gabriel, ang boses ay mababa at malambing. Bagay sa'yo ang pangalang sinag. Kasi kahit anong dilim ang ibato nila sa'yo, ikaw pa rin ang nagbibigay ng liwanag. Napalunok if Elena. Gusto niyang sumandal sa balikat ni Gabriel. Gusto niyang maramdaman ang bisig nito. Pero bago pa man mangyari ang anumang bagay, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang customer. Naputol ang golden moment, pero ang init nito ay naiwan sa hangin. Pareho silang napangiti, nang may halong hiya, at ipinagpatuloy ang pagbabalot ng parang walang nangyari. Bagaman alam nilang dalawa na may nagbago na. Sa kabilang banda, sa Maynila, ang gabi ay nagtapos sa isang trahedya. Si Doña Matilda, sa sobrang stress at equally sa paglayas ni Isabel at sa pagbagsak ng kumpanya, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Habang nasa hagdanan, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay naging kapos. Bumagsak siya sa hagdan. Ang tunog ng kanyang katawan na tumatama sa bawat baitang ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Natagpuan siya ni David na nakahandusay sa paanan ng hagdan, walang malay. Nasa hospital na sila ngayon. Ang puting pader at amoy ng gamot ay lalong nagpadagdag sa hilo ni David. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Seryoso ang mukha. Mr. Monteverde, your mother suffered a massive stroke. Balita ng doktor. Kailangan niya ng agarang operasyon at ICU care. Pero kailangan muna nating isettle ang deposit. The hospital requires a down payment of 500,000 pesos bago simulan ang procedure. 500,000. Dati, barya lang yon kay David. Isang bag lang yon ni Isabel. Pero ngayon, matapos i-freeze ng bangko ang kanyang accounts at matapos tangay ni Isabel ang natitirang cash sa vault, bago umalis, wala siyang maibibigay. Nanginginig ang kamay ni David habang kinakalkal ang kanyang wallet. Puro declined na credit cards ang nandoon. Wala siyang malapitan. Ang mga kaibigan niya sa negosyo ay hindi sumasagot sa tawag simula nang bumagsak ang alma. Napaupo siya sa malamig na sahig ng hospital. Ang kanyang pride, ang kanyang yabang, ay wala ng halaga sa harap ng kamatayan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isa lang ang taong kilala niya na may busilak na puso kahit pawinasak niya ito ng paulit-ulit. Isa lang ang taong alam niyang hindi siya matitiis. Hinanap niya ang pangalang binura na niya sana sa kanyang buhay. Pero ngayon ay kailangan niyang tawagan para dugtungan ang buhay ng kanyang ina. Nagring ang telepono ni Elena sa kalagitnaan ng gabi. Nakita niya ang numero ni David. 4 na ring. 5. Sasagutin ba niya? O hahayaan niyang maramdaman ni David ang lamig ng mundong ginawa nito? Nakatingin si Elena
sa screen ng kanyang cellphone na walang tigil sa pag-iilaw sa gitna ng dilim. Ang pangalang David ay tila isang multong pilit bumabalik mula sa nakaraan. 6 na ring. 7. 8. Huwag mo nang sagutin, Elle. Mahinang sabi ni Gabriel. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam nating pareho na wala siyang dalang maganda. Huminga ng malalim si Elena. Kailangan ko itong tapusin, Gab. Hindi dahil gusto ko siyang kausap, kundi dahil ayaw kong may utang pa ako sa katahimikan ko. Pinindot ni Elena ang accept. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang boses sa kabilang linya. Elena, please. Ang boses ni David ay hindi na ang boses ng aroganteng CEO na nagtaboy sa kanya. Ito ay boses ng isang lalaking durog, basag, at nagsusumamo. Naririnig ni Elena ang mabilis at mabigat na paghinga nito sa kabilang linya. Si Mama. Inatake siya. Stroke. Kailangan siyang operahan ngayon din o mawawala siya. Nanigas si Elena. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta ni Doña Matilda, hindi niya magawang magdiwang sa balitang ito. Bakit ka sa akin tumatawag, David? Nasaan si Isabel? Nasaan ang mga kaibigan mong milyonaryo? Tanong ni Elena. Ang boses ay nananatiling malamig at patag. Iniwan ako ng lahat, Elena. Hikbi ni David. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang ambon sa tuyong lupa. Nakakaawa pero huli na. Naka-freeze ang lahat ng accounts ko. Wala akong pambayad sa hospital deposit. 500,000, Elena. Isang pirma mo lang sa tseke, makakaligtas si Mama. Nagmamakaawa ako, kahit para sa kanya na lang. Ibinaba ni Elena ang telepono nang hindi nagbibigay ng sagot. Napasandal siya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gab, tawag niya sa kanyang kaibigan. Samahan mo ako sa Maynila. Kinabukasan, sa loob ng isang mamahaling hospital sa Makati, nakaupo si David sa isang sulok ng waiting area. Gusot ang kanyang barong, madumi ang kanyang sapatos, at tila tumanda siya ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na puti. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makakita siya ng isang pares ng shoes na tumigil sa harap niya. Pagtingala niya, nakita niya si Elena. Ngunit hindi na ito ang Elena na nakasuot ng apron at laging nakayuko. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng maayos na bestidang kulay asul. Maayos ang buhok at may dalang aura ng dignidad. Sa likod niya ay nakatayo si Gabriel. Ang seryosong mukha nito ay tila isang bantay na hindi hahayaang may lumapit na panganib kay Elena. Elena! Tumayo si David. Akmang hahawak sa braso ng dating asawa, pero mabilis siyang hinarang ng balikat ni Gabriel. Diyan ka lang, David! Babala ni Gabriel sa baritonong boses. Naglabas si Elena ng isang pirasong tseke mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Nakasulat doon ang halagang 500,000. Narito ang bayad para sa operasyon ng mama mo, sabi ni Elena. Naningkit ang mga mata ni David sa tuwa. Akmang kukuha ng tseke nang muling magsalita si Elena. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil mahal pa kita o dahil napatawad ko na kayo. Putol ni Elena sa anumang pag-asa ni David. Ginagawa ko ito dahil sa loob ng 7 taon, kumain ako sa lamesa nyo. Nanatili ako sa ilalim ng bubong nyo. Ito na ang bayad ko sa lahat ng utang na loob na paulit-ulit niyong isinumbat sa akin. Pagkatapos nito, David, tabla na tayo. Wala na akong utang sa inyo at lalong wala na kayong karapatan sa akin. Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa kwarto ng intensive care unit kung saan nakahiga si Doña Matilda. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang matandang babae. Ang dating matapang at malupit na mukha ay ngayon ay puno ng mga tubo, maputla at hindi makagalaw. Pumasok si Elena sa loob ng saglit. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama. Nakita niya ang paggalaw ng mga mata ni Doña Matilda nang marinig ang kanyang yabag. Ang matanda ay tila gustong magsalita.
Ang kanyang mga labi ay nanginginig at isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata patungo sa puting unan. Ito ang luha ng kahihiyan at pagsisisi. Yumuko if Elena. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng matanda at inilapat sa kanyang noo, isang huling pagmamano. Pinapatawad ko na po kayo, ma. Bulong ni Elena, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Binitawan ni Elena ang kamay ng matanda at lumabas ng kwarto. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib, tila isang mabigat na kadena ang tuluyang naputol. Sa labas, muling hinarang ni David si Elena sa pasilyo ng ospital. "Elena, sandali!" Sigaw ni David habang lumuluhod sa harap ng maraming tao. "Alam kong nagkamali ako. Niloko ako ni Isabel. Sinira niya ang buhay ko. Pero ikaw lang ang totoo sa akin. Let's start over. Pwede nating itayo ulit ang kumpanya. I'll make it up to you. I promise." Tumingin si Elena kay David nang may halong awa. "David, ang kumpanya ay hindi isang gusali o isang brand. Ang kumpanya ay ang tiwala. At ang tiwala, kapag naging abo na, hindi mo na pwedeng mabuo ulit." "Pero Elena, paano ako? Wala na akong natira." Pagmamakaawa ni David, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elena. Si Gabriel ay humakbang pasulong. Inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Elena at maingat siyang inalalayan palayo. "May natira pa sa'yo, David," sabi ni Gabriel bago sila tuluyang lumisan. "Ang pagkakataong matuto sa mga mali mo, gamitin mo yan." Naglakad sina Elena at Gabriel palabas ng hospital. Ang sikat ng araw sa labas ay nakakasilaw, ngunit ito ay isang masayang silaw. Habang naglalakad sila, patungo sa sasakyan, naramdaman ni Elena ang mainit na kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang palad. Hindi ito mahigpit na hawak, kundi isang hawak na nagsasabing, "Nandito ako, hindi ka na mag-iisa." Sumakay sila sa sasakyan at iniwan ang malamig na pasilyo ng hospital. Sa rearview mirror, nakita ni Elena ang maliit na silhouette ni David na nakaupo sa gilid ng kalsada, mag-isa at talunan. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. "Saan tayo ngayon, El?" tanong ni Gabriel habang nagmamaneho. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Elena at tumingin sa malayo, kung saan ang langit ay asul na asul. "Umuwi na tayo sa Laguna, Gab. Marami pa tayong gagawing sabon. Marami pa tayong itatanim na sampagita." Ang sasakyan ay bumilis ang takbo. Tinatahak ang daan, pabalik sa lugar kung saan ang halimuyak ng katotohanan ay laging nananaig. Ang biyahe pabalik sa Laguna ay puno ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakapagpakalma. Habang pinapanood ni Elena ang mga puno at bukirin na mabilis na lumalagpas sa bintana ng sasakyan, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat kilometrong layo nila mula sa Maynila ay tila bawat taon ng pait na binabura ng sariwang hangin. Si Gabriel ay tahimik lang na nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Elena. Tinitiyak kung maayos lang ang kalagayan nito. "Sigurado ka na ba sa desisyon mo, El?" basag ni Gabriel sa katahimikan. "Ang 500,000 ay hindi maliit na halaga. Pwede mo sanang gamitin yon para palakihin pa ang sinag." Ngumiti si Elena. Isang ngangiting hindi na umaabot sa luha kundi puno ng kapanatagan. "Gab, ang perang yun ay hindi gastos. Yun ang bayad ko para sa aking kalayaan. Ayokong pagdating ng araw may isumbat pa sila sa akin. Ngayon, malinis na ang konsensya ko. Wala na akong kailangang balikan." Nakarating sila sa Laguna nang papalubog na ang araw. Ang langit ay nagpipinta ng kulay kahel at lila. Tila isang obra maestra na nagdiriwang sa pag-uwi ni Elena. Ngunit pagbaba nila sa tapat ng gate,
Isang pamilyar na bulto ang nakaupo sa gilid ng kalsada. If David, paano ito nakarating dito nang mas mabilis kaysa sa kanila? Marahil ay nagmadali itong mag-commute o humiram ng sasakyan sa kung sino. Ang kanyang itsura ay mas malala pa kaysa sa ospital. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang yaman, tanging ang kanyang sarili na lang ang dala niya at ang kanyang makitid na pag-asa. Elena, mabilis na tumayo si David nang makita sila. Please, kahit 5 minuto lang, hayaan mo akong magpaliwanag. Hinarang siya ni Gabriel. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na bakal. David, hindi ba malinaw ang sinabi ni Elena sa ospital? Tapos na kayo. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Sigaw ni David. Ang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Elena na may mga matang basa ng luha. Elena, nalaman ko na ang lahat. Si Isabel, siya pala ang nag-leak ng formula sa China para pabagsakin tayo at mabili niya ang shares sa murang halaga. Ginamit niya lang ako. At si Mama, nung nagkamalay siya kanina, tinanong niya ako kung nasaan ka. Gusto kanyang makita. Naglakad si David palpit. Hindi inintindi ang babala ni Gabriel. Elena, we can be a family again. Bubuo tayo ng bago. Gagamitin ko ang natitirang koneksyon ko para i-market ang sinag. Mas malayo ang mararating mo kung kasama mo ako. I'm a businessman, Elena. I know how to make you a star. Tumingin if Elena kay David. Nakita niya ang lalaking 7 taon niyang minahal. Ang lalaking inalayan niya ng kanyang buhay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pag-ibig ang nararamdaman niya. Nakikita niya si David Balanseg, isang taong lunod, na humahawak sa kahit anong bagay para lang makaligtas, kahit pa ang bagay na yon ay ang taong dati niyang pinabayaan. David, mahinang sabi ni Elena, sapat na para tumahimik ang paligid. Businessman ka nga. Dahil hanggang ngayon, ang nakikita mo lang ay profit. Ang nakikita mo lang sa akin ay ang pakinabang ko sa'yo. Hindi mo ako nakikita balansig, Elena, na nasaktan mo. Nakikita mo ako balansig ang formula na magliligtas sa'yo sa kahirapan. Umiling si Elena, ang kanyang mga mata ay tuyo at matapang. Ang pamilya ay binubuo ng tiwala, hindi ng marketing plan, at ang pagkakataon para sa atin, nilipad na yan ng hangin kasama ng mga abo ng kamalig na ipinasunog nyo. Pero mahal kita. Huling hirit ni David. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Elena. Dahan-dahang binawi ni Elena ang kanyang kamay. Ang hapdi ng hawak ni David ay hindi na tumatagos sa kanyang puso. Hindi mo ako mahal, David. Mahal mo ang ideya na may isang taong laging nandyan para sa'yo kahit gaano mo tratuhin ng masama. Pero tapos na yon. Ang Elena na yon ay namatay na sa gabi ng anibersaryo natin. Tumingin si Elena kay Gabriel na nakatayo lang sa tabi at tahimik na naghihintay sa kanyang desisyon. Sa mga mata ni Gabriel, walang pressure, walang demands. Mayroon lang itong pangakong handa itong manatili. Ano man ang piliin ni Elena. Gab! Tawag ni Elena. Lumapit if Gabriel. Kinuha ni Elena ang kamay ni Gabriel at masuyong ikinawit ang kanyang mga daliri dito. Ito ang kanyang sagot. Ito ang kanyang pagpili. David, ito si Gabriel, pakilala ni Elena nang may pride sa kanyang boses. Siya ang lalaking hindi ako kailanman kinahiya. Siya ang lalaking tumulong sa akin nung wala akong kahit ano. At higit sa lahat, siya ang lalaking pipiliin kong makasama sa pagbuo ng aking hinaharap. Ang mukha ni David ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang huling alas ay naging abo. Napaupo siya muli sa lupa, tila isang rebulto ng pagkatalo. Pumasok sina Elena at Gabriel sa loob ng bakuran. Iniwan nila si David sa labas ng gate sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nag-lock, iniwan ang lahat ng pait sa kalsada. Pagdating sa balcony,
Huminto si Elena at humarap kay Gabriel. Ang paligid ay mabango dahil sa mga bulaklak ng sampagita na nagsisimulang bumuka sa gabi. Salamat, Gab, bulong ni Elena. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hindi sumagot si Gabriel sa salita. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Naramdaman ni Elena ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang noo. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Elena. Isang golden moment na puno ng respeto at namumuong pag-ibig. Walang halik. Ngunit ang paglalapit ng kanilang mga mukha ay sapat na para marinig ni Elena ang mabilis na tibok ng puso ni Gabriel. Hinding-hindi ako susuko, El, sabi ni Gabriel. Ang boses ay parang isang panata. Dahil ikaw ang aking tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang munting kaligayahan, isang anino ang muling gumalaw sa kabilang bahagi ng bakod. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umandar palayo. Ngunit bago ito nawala sa dilim, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa rearview mirror, si Isabel. Hindi pa pala tapos ang lahat. Si Isabel, na ngayon ay wala ng pera at hinahabol din ng mga utang ni David, ay may hawak na isang sobrang puno ng mga dokumento tungkol sa lupa ni na Elena. Isang huling alabas na sa ninakaw niya mula sa opisina ni David bago siya lumayas. Ang katahimikan sa Laguna ay muling nabahiran ng banta habang nananaginip si Elena ng bagong simula. Ang bagyo ay muling nagtitipon sa malayo. Ang sikat ng araw sa Laguna ay tila may dalang ginto ng umagang iyon. Ang hamog sa mga talulot ng sampagita ay kumikinang at ang simoy ng hangin ay puno ng halimuyak ng tagumpay. 3 taon na ang lumipas simula nang maging abo ang bodega ni Elena. At ngayon, sa mismong kinatatayuan ng guhong iyon ay nakatayo ang isang moderno ngunit payak na pasilidad ng sinag. Hindi na lang ito isang munting negosyo sa kusina. Ang sinag ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng kababaihan sa kanilang lalawigan. Ang mga dating nawalan ng trabaho ay doon na nagtatrabaho, nagluluto ng sabon at nag-e-extract ng purong langis ng may dangal. Nakatayo si Elena sa veranda ng kanilang bagong ayos na bahay. Suot ang isang simpleng puting bestida. Maayos ang kanyang aura, puno ng liwanag ang kanyang mga mata, at wala na ang bakas ng pagod at takot. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsokolate nang maramdaman niya ang mga bisig na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Masyadong malalim ang iniisip ng aking asawa, bulong ni Gabriel, sabay halik ng magaan sa kanyang balikat. Ngumiti si Elena at sumandal sa dibdib ni Gabriel. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon, Gab. Parang kailan lang, basang-basa ako sa ulan sa waiting shed. Ngayon, pakiramdam ko ay abot kamay ko na ang langit. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay muling nabasag ng isang luma at kalawanging sasakyan ang huminto sa kanilang gate. Isang babaeng gusot ang itsura, mabilis na tumanda ang muka, at may dalang puot sa mga mata ang bumaba. Yes, Isabel. Ngunit hindi na ito ang Isabel na kumikinang sa brilyante. Ang kanyang buhok ay tuyot, ang kanyang damit ay luma, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. May hawak siyang isang makapal na sobre. Elena! Gabriel! Sigaw ni Isabel mula sa gate. Akala niyo ba ay panalo na kayo? Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Naglakad sina Elena at Gabriel pababa. Sinalubong ang huling bagyo ng kanilang nakaraan. Ano pa ang kailangan mo, Isabel? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Iwinagayway ni Isabel ang sober. Ito, ang titulo ng lupang ito. Bago bumagsak ang Alma, ginamit itong collateral ni David para sa isang loan na hindi niya nabayaran. At ang utang na yon, binili ko ang karapatan sa bangko. Sa madaling salita, Elena, ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo at ng pabrika mo ay sa akin na. Mayroon kayong 24 oras para lisanin ang lugar na ito. Tumawa ng mapakla si Isabel.
Isang tunog na parang pagkis-kis ng kalawang sa bakal. Sabi ko sa'yo, David is a fool. Pero mas fool ka dahil akala mo ay secured ka na dito sa probinsya. Napahawak si Elena sa braso ni Gabriel. Ang takot para sa kanyang mga magulang ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang lupang ito ay ang kaluluwa ng kanilang pamilya. Ngunit si Gabriel ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang sobre mula kay Isabel at tiningnan ang mga dokumento sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Interesting, sabi ni Gabriel. Alam mo, Isabel, naging abala rin ako sa pag-iimbestiga sa mga huling transaksyon ni David bago siya nag-file ng bankruptcy. At nalaman ko na ang loan na sinasabi mo ay nabayaran na, hindi ni David, kundi ng insurance claim ng nasunog na bodega na napatunayang arson. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. At higit sa lahat, patuloy ni Gabriel, habang naglalabas ng sarili niyang folder mula sa bahay na inabot ng kanyang assistant. Nahanap namin ang mga dokumento na nagpapatunay na ikaw, Isabel, ay nag-transfer ng halos 10 milyong piso mula sa kumpanya ni David patungo sa isang offshore account bago ka lumayas. Embezzlement ang tawag doon. At ang dokumentong hawak mo ngayon, peke ang notaryo nito dahil ang abogadong pumirma ay matagal nang patay. Nabitawan ni Isabel ang kanyang bag. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang, ay ngayon ay puno ng purong takot. Ang mga pulis ay papunta na rito, Isabel. Dagdag ni Elena. Ang boses ay puno ng awit ng katarungan. Hindi para paalisin kami, kundi para kunin ka. Lahat ng ninakaw mo, lahat ng sinira mo, ngayon ay pananagutan mo na. Naririnig na ang tunog ng sirena mula sa malayo. Ang tunog na yon ay tila isang huling tuldok sa mahabang pangungusap ng kanilang pagdurusa. Mabilis na tumalikod si Isabel, tatakbo sana patungo sa kanyang sasakyan, pero huli na. Hinarang siya ng mga pulis baryo. Habang pinapospas ang kanyang mga kamay, nagsisigaw si Isabel, nagmumura at pilit na nananakit. Isang larawan ng isang taong nilamon ng sariling kasamaan. Napanood ni na Elena at Gabriel ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Nang muling tumahimik ang paligid, ang tanging naririnig na lang ay ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin sa mga puno. Tapos na, El. Bulong ni Gabriel. Wala na silang pwedeng kunin sa'yo. Tumingin si Elena sa kanyang paligid. Nakita niya ang kanyang tatay Berting at nanay Sita na lumabas mula sa bahay, magkayakap at may luha ng kagalakan. Nakita niya ang kanyang mga manggagawa na bumalik na sa trabaho ng may ngiti. Sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, may isang lalaking nakatayo. Yes, David. Hindi siya lumapit. Nakatingin lang siya mula sa malayo. Ang kanyang itsura ay tila isang taong nawala sa sarili. Marungis, payat, at may dalang sako ng mga basura. Isa na siyang scavenger sa kalsada, namumulot ng mga plastik para ibenta. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Elena sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Elena, wala ring awa. Mayroon lang isang malalim na pagkilala na ang bawat isa ay nasa lugar na nararapat para sa kanila. Itinaas ni David ang kanyang kamay. Tila gustong kumaway o humingi ng tawad, pero hindi niya naituloy. Yumuko siya at nagpatuloy sa paglalakad. Hila-hila ang kanyang sako hanggang salamunin siya ng alikabok sa kalsada. Hinarap ni Elena ang bagong umaga. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Sa wakas, ang sinag ay hindi na lang isang pangalan ng sabon. Ito na ang kanyang buhay. Gab! Tawag ni Elena habang nakatingin sa malawak na taniman. Bakit, mahal ko? Gusto kong magtanim pa ng mas maraming sampagita. Gusto kong ang bawat sulok ng lupang ito ay bumango. Para kahit sino ang dumaan, malalaman nilang dito. Dito nananahan ang kapayapaan. Naglakad silang magkasama patungo sa gitna ng taniman. Magkahawak kamay
habang ang mundo ay nagsisimulang uminog muli, nang walang pait, nang walang takot, sa ilalim ng isang langit na wala ng ulap. Ang dapit hapon sa aming baryo ay hindi na kailanman naging kasing ganda nito. Ang langit ay dahan-dahang nagpapalit ng kulay mula sa ginto patungong malalim na asul, at ang hangin ay puno ng malamig na haplos na nagdadala ng pinakamatamis na amoy sa mundo, ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita. Nakaupo ako sa isang tumba-tumba sa aming balcony, pinapanood ang malawak na taniman na dati ay naging saksi sa aking mga luha. Ngunit ngayon ay saksi na sa aking tagumpay. Hawak ko sa aking kandungan ang lumang kwaderno ni Lola, ang aklat na naging sandigan ko sa oras ng dilim. Sa tabi nito ay isang munting kamay na humahawak sa aking daliri. Ang kamay ng aking anak, si Munting Liab. Ang kanyang pangalan ay paalala na mula sa apoy ng kahapon, may isang bagong liwanag na isinilang. Nanay, bakit po kailangang pitasin ang mga bulaklak sa gabi? Tanong ng aking anak sa kanyang malambing na boses. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang malambot na buhok. Dahil sa gabi, anak, doon lumalabas ang pinakamalakas nilang bango. Ang sampagita ay hindi natatakot sa dilim. Mas lalo siyang nagniningning kapag ang lahat ay tahimik na. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ni Gabriel. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na nandoon siya. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan nang tumabi siya sa akin at inilagay ang kanyang braso sa aking balikat. Ang kanyang pagmamahal ay hindi katulad ng isang bagyo na nanalasa, kundi katulad ng isang mahinahong agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat sugat ng aking nakaraan. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba talaga sila? Habang pinagmamasdan ko ang payapang buhay na meron ako ngayon, nalaman ko ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit o ibinalik ko ang mga taong sumira sa akin. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na hindi ko nahahayaang ang kanilang mga anino ang magdikta ng aking bukas. Pinatawad ko si David at ang kanyang ina dahil sa sandaling ginawa ko yon. Doon ko lamang naramdaman na ang aking puso ay sa akin na ulit. Sila ay bahagi na lamang ng isang luma at kupas na litrato, habang ako ay abala sa pagpinta ng isang bagong obra maestra. May kapayapaan na ba ako? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas sa gitna nito. Nahanap ko ang aking kapayapaan hindi sa mga mansyon ng Maynila, kundi sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, sa tawanan ng aking mga magulang sa kusina, at sa bawat baretang sabon na nagbibigay ng dangal sa aming komunidad. Ang lihim ng sampagita ay hindi lamang nasa kanyang formula. Ang tunay na lihim ay ang kanyang katatagan, na kahit tapakan ka, kahit sunugin ka, hanggat ang iyong ugat ay nakabaon sa katotohanan at pagmamahal, muli at muli kang sisibol. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kuminang. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong sabihin, huwag kayong matakot kung kayo ay nasa gitna ng ulan ngayon. Huwag kayong sumuko kung pakiramdam nyo ay iniwan kayo ng lahat at wala na kayong halaga. Tandaan nyo, ang pinakamahalagang bersyon ng inyong sarili ay hindi ang ibinigay nyo sa ibang tao, kundi ang bersyong binuo nyo para sa inyong sarili matapos kayong mawasak. Ang inyong halimuyak ay hindi mawawala. Kailangang nyo lang bumalik sa inyong pinagmulan. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Gabriel at sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang bulong ng hangin sa mga talulot ng sampagita. Ito ay isang awit ng pasasalamat, isang panalangin ng pag-asa, at isang pangako na ang bawat bukas ay palaging magiging isang bagong simula. Tapos na ang pag-uulan. Ngayon, ang tanging natitira ay ang init ng araw at ang tamis ng tagumpay. Ako si Elena at ito ang aking halimuyak. Isang amoy na hindi kailanman maglalaho
dahil ito ay gawa sa purong pag-ibig at walang hanggang katarungan.